um, dito sa punching shear, dx1, wala. Beam shear, iba. Ang nandito sa beam shear ay D1, ito yung intersection ng rebars. So, ang kailangan natin ay dx1, ayun, ito siya. So, ang distance ng dx1, or that is the effective depth of your longitudinal top bars. Tatanungin niya muna kung longitudinal bars at bottom, yes or no. So, if yes, then ang effective depth dx1 mo ay clear thickness minus clear cover minus diameter of longitudinal bar all over 2. Otherwise, kung no ang sagot, ibig sabihin yung longitudinal bars nasa ibabam ng transverse bars, ang effective depth niya ay magiging thickness minus clear cover minus diameter of longitudinal bar, minus diameter of transverse bars minus diameter of longitudinal bar all over 2. Yan siya. And then, para sa dy1 naman, ito, t1 minus cc minus dbx1 minus dby1 all over 2. Else, kung no ang sagot mo dito, ang dy1 mo is simply t1 minus cc minus dby1 all over 2. And then, for footing 2, kung nandito na tayo, ito naman yung kanyang equations for effective depth dx2 and dy2. So, going back, we can now compute your r sub u, which is this. And then, we can also compute your as, which is this, equal to the number of pieces of longitudinal bars at footing 1 multiplied by the area of longitudinal bars at footing 1. And then, you compute your steel ratio, rho, which is AS, eto yun, divided by B1 times dx1, and then you compute your rho required. Tapos, eto na yung general equations. And then, going to Excel naman, okay, dito sa ating sample, siya ay case 3 edge footing. Ngayon, paano ko nalaman na case 3 edge footing? So, gawin mo yan mano-mano. I-plot mo siya, no? Sa AutoCAD, or i-drawing mo siya using the dimensions na nilagay mo, and then check mo kung pasok siya sa case 1, pasok siya sa case 2, pasok siya sa case 3, or case 3 ba siya na edge footing. Ibig sabihin nun, yung column mo nakadikit na dun sa edge. In which case, kapag nakadikit na sa edge, then ang LX mo ay equal to 0. Okay? Ay kaya siya naging 0. In that case, kung 0 yan, then ang moment mo magiging 0, RU obviously magiging 0. Kaya, obviously, ang raw required mo is 0 din. No? Ibig sabihin nun, mag-govern ito. Kasi ang raw required mo ay 0. Kaya, ang lalabas na required raw mo ay yung raw minimum. Kaya, ang nakalabas dito ngayon, ang raw required mo ay, this is not 0. Actually, 0 pala to. Pero, pagdating mo dito sa recomputed raw required, which is, ito na yun, yung step na ito. Recomputed raw required, ito na yun. Naglagay na siya ng value na raw minimum. So, ngayon, kinumpare na natin si recomputed raw required kay raw minimum. Mapapansin nyo na meron na siyang equal sign. And then, yung actual raw mo, ito, it is greater than computed, raw max greater than actual raw. Okay? And then, after this, punta na tayo kay along Y naman. So, dito, ang pattern niya, parehas din. Ang una mong sosolvin, syempre yung
yung ly, which is this is applicable to all cases kasi hindi naman babago yung location ng column mo. Ang center ng column nasa B1 all over 2 or nasa gitna. So ang ly mo is B1 minus beam width divided by 2. And then yung mu, this is QU1 times L1 times Ly squared divided by 2. And then rho is equal to AS all over L1 dy1. Then you compute RU rho required, and then you proceed to this set of equations again, which is ayan na. Okay? And then pupunta na tayo ngayon kay footing 2. So yung pattern kay footing 2 along X, same principle dito kay footing 1 along X. Ang nag-iba lang, etong strap mo, lumipat siya sa kabila. Naging ganito na. So dito, ang unang step na gagawin natin, kagaya rin sa footing 1 along X, is determine natin kung anong case. Is it case 1, case 2, or case 3? Para malaman natin, kailangan i-compare natin si capital L3 tsaka si L2 all over 2. No? So if it is equal, then it is case 1. If it is greater than, then it is case 2. If it is less than, then it is case 3. Ngayon, pag nalaman na natin yan, computein natin yung Lx, which is this. For case 1, Lx is this equation. For cases 2 and 3, ito yon. L2 divided by 2 minus E2 minus C3 all over 2. Take note na minus yan, ano? And also, ang eccentricity natin dito ay negative value. Okay, so minus times negative magiging plus yan. So lalaki talaga ang kanyang Lx. Compared dito, na lumiit yung Lx case 3. Using this equation, minus times positive. So minus talaga, lilit talaga yung kanyang Lx. After which, na-determine na natin si Lx, we can now compute your moment, ultimate moment. And then you substitute it here to get your Ru. Then you substitute your Ru to get your rho required. Okay? After which, you compute your still ratio, which is equal to AS all over B2 times DX2. Ngayon, yung DX2 dito, yung effective depth para sa footing 2, ay nandito rin yan sa taas. Ito, no? DX2 tsaka DY2. And then, once na na-compute na natin yan, balik tayo sa general equations. Which is, eto, no? So, nanggaling to sa footing 1. So, ipe-paste natin yung nakuha nating rho required. And then, i-compare natin siya kay rho minimum. So, ito yon, ano? So, nasolve natin si Lx, meron tayong value ng mu, nakuha natin si Ru, and then kinompute natin si rho required, which is ito. Ngayon, si rho required, kinompare natin siya kay rho minimum. No? Which is ito, yung statement na ito. Ngayon, nangyari na si rho required ay less than rho minimum. Kaya, magre-recompute, ito yung nangyari. So, nagre-compute tayo ngayon ng rho required. Is it your rho minimum or the 4/3 of your original rho required? So, lumalabas na, ang nag-prevail dito ay si 4/3 of rho required original.
which is 0.0045. So ito ngayon ang i-compare natin kay raw minimum, tsaka ito ang i-compare natin kay actual steel ratio na raw. Okay? After that, kung safe na yung tatlong yan, we proceed to bar along Y. Dito na. So yung procedure dito sa along Y for footing 2, same procedure for along Y for footing 1. Pero dito, pinalitan lang natin yung mga subscript na 1, ginawa natin 2. Okay? So again, ang kukunin natin dito yung Ly or the tributary width of or tributary length of your cantilever SRD, which is this. And then you compute your MU, compute your AS, you compute your RU, compute your raw required, then you proceed to your general equations na yan. Okay, so that's it guys. Ang trick dito ngayon sa along X tsaka along Y for footings 1 and 2 is first, i-determine mo kung anong case ang gagamitin mo para sa along X. Okay? You determine what case, mano-mano yan. So, i-plot mo yan and then computein mo kung may value yung LX, no? And then i-determine mo rin kung eccentricity positive ba siya or eccentric negative. Yan. So, drawing yan, ano, mano-mano. Pero, kung matyaga ka, pwede mong gawin yan sa Excel, which is, in my case, ginawa ko siya, eto. Yan. So, kanya-kanyang diskarte niyan. Okay guys, so, ang next is, after yung footing, pupunta na tayo sa strap. Dahil si strap, meron din siyang rebars.